Attorney what? Trixie Angeles. Attorney Angeles. Shokos to. Shokos ninyo. That is my first motion, Mr. Chairman. Hindi ngayon nanonood nga. Umarap ka dito. Kumatapang ka. Hirap sa'yo nagmumura ka. Attorney Trixie Cruz binanatan ni Kongresista Paduano. Usap-usapan na nga ngayon ang ginawang paglilitis ng TRICOM patungkol sa mga nagpapakalat raw umano ng mga maling impormasyon sa social media. Sa isinagawang paglilitis ay kokonti lamang sa 40 ipinatawag ang dumating dahil sa rason na may mga importanteng bagay raw na pinuntahan ang mga ipinatatawag. Ngayon sinabi ni Kongresista Abante na ipapatawag niya si Elizabeth Joey Cruz dahil sa mga bagay na pagmumura nito kay Kongresista Abante. Hinamon naman ito ng Kongresista at sinabing dumalo sa gagawing hearing ng TRICOM upang maipagtanggol ang kanyang sarili. Samantala, hinamon naman ni Kongresista Paduano si Attorney Trixie Cruz at sinabing maari raw na madisbar si attorney dahil sa mga pinaggagawa nito. Nagsalita naman si Attorney Trixie habang nasa Korte Suprema upang questionin ang mga ginagawa ng TRICOM sa mga bloggers sa bansa. Isa raw itong pagpapatahimik sa mga content creator at bloggers na naglalabas ng kanilang freedom of speech sa social media dahil umano sa mga hindi tamang pamamalakad ng administrasyon. Dagdag pa ni Attorney Trixie na naghain na sila ng reklamo sa Korte Suprema upang mabigyan ng aksyon ang mga ginagawa ng Kongreso sa kanila. Mas minabuti raw ni Attorney Trixie at ng ibang blogger na pumunta sa Korte Suprema upang magsampa ng kaso kaysa dumalo sa TRICOM na wala naman raw ibang hangad kundi patahimikin ang mga taong naglalabas ng mga komento sa kanila. Sinabi rin ni Attorney Trixie na hindi na tama ang ginagawa ng TRICOM dahil ang Pilipinas ay isang demokrasyang bansa, hindi diktadorya. Na hindi siya pumunta dahil sa planong pagpapadisbar sa kanya dahil lamang sa hindi pagsipot sa TRICOM hearing. Anya may show cause order pa lamang sa kanya, pwede pa raw itong maka-explain, pero sa ginagawa nila, isa raw itong abuse of power. Samantala galit na galit naman si Maharlika dahil ilang araw daw nitong hinintay ang mensahe ng TRICOM upang makasali sa talakayang sa Kongreso. Pero hindi raw ito nabigyan ng pagkakataon, sana nakasali siya sa talakayan nito sa Zoom. Ating pakinggan ang pahayag ni Attorney Trixie patungkol dito. Ang demokrasya at ganyan pa ang separation of powers. Maraming salamat po sa inyong suporta. Uli, i-isot natin. Nasa na yung na-file na. Na-file na. Ayun. So kasalukuyan, nire-receive yung aming petition dito sa Korte Suprema. So pasalamat din ako, ang daming vloggers din na lumabas ngayong araw na ito para sumuporta dito sa pinafile natin na petition. Para sa akin, okay, this is an opportunity for us to balance the scales. Grabe naman po si Paduano, agad-agad ipapadiscard. No, to be fair to Congressman Paduano, i-refer niya yung matter to the legal department ng Kongreso para daw pag-aralan nila kung maaari nilang i-file ang kaso para sa disbarment ko daw. Dahil hindi ako dumating. Ang submission ko dyan, napaka-premature naman po yan. Kasi show cause order pa lang po. Mayroon pa akong pagkakataon magpaliwanag. Pero kung ganyan po sila, then tama yung pagpunta namin dito sa Korte Suprema. Pinatunayan lang po nila na tama ito, na dito sa hukuman ang dapat punta namin. Because clearly, yung mga ginawa nila kanina, they don't sound very fair, do they? Sabi ni Ma'am Teresa, laban lang po, this is the biggest mistake this platform did, overstepping the boundaries of the law, free speech and expression. Sige po, we support you. No matter how this turns out,
the law will be enriched. Pwede bang mangyari ito? Pwede bang ganito ang gawin? Kung sakasakali, sabihin na ang kaso will require the enactment of a new law. It is time for us to change our congressmen. Diba? If they feel that as congressmen, pwede nilang gawin ito. Kung titignan ninyo, ang dami nilang ginagawa that are either gray areas or outright disrespect for the rule of law and the Constitution. At nagiging powerless ang ibang tao. Hindi nila matanong or hindi nila mapuno yung pagkukulang sa ating batas kasi ang mga nakaupo na kongresista, well, hindi nila talaga pinupuno dahil ito po, they all work in their failure. Sabi ni Christian Harvey Lolor, was that the real plan all along, attorney? What's your antecedent? The real plan of what? Sabi ni Ma'am Christine, go, 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 cheering you guys on. Thank you for what you do. It's not going to be easy. In fact, yung nagagalit sila sa amin, alam namin that they will look for other ways to make us suffer for going to the Supreme Court instead of their hearing. I hope they don't. I hope that they still respect the rule of law and respect, of course, the social discourse. They respect the fact that these things dapat pinag-uusapan, diskurso ang ini-encourage natin. Hindi po yung nagagalit kayo sa ordinaryo mamamayan for their views. Oo, alam namin tama yung pagpunta na namin dito. Pero sana man lang ang ating mga kongresista, kung hindi sila natututo that sometimes citizens do and can push back, then it's time for us to change our congressmen. Dapat ang mga representante natin ay nagre-respeto, lalo na sa ordinaryong mamamayan na walang kakayahan, walang kapangyarihan katulad nila, na hindi kasi yaman nila o hindi mayaman at all. Kung kaya nila, yung mga sa tingin nila ay may impluensya, gagawin nila yung mga hindi makatarungan, i-oppress nila, then, diba? Malapit na po ang eleksyon, pwede na natin silang palitan. Sabi ni Matthew, kailangan na ba lumabas ng taong bayan? Kailangan pumukha sa mga nasa gobyerno ng pasahod ng mga Pilipino na madyang kanilang ginagawa. Hindi pinapasahod ng sila ng taong bayan. Ang kailangan ay padaganapin yung mga posts natin. Show them that social media is not easily cowed. Hindi tayo magpapatakot. We put them in power. Power belongs to the people. Konti namang respeto. At wag naman nila i-diminish ang ating mga karapatan. Sana naman, okay naman kami sa diskurso. Okay naman kami to be on equal footing and to discuss social media. I don't mind. Gusto ko nga mayroong order. Pero if the order comes at the expense of our power of speech, ay wag na lang. It's too high a price for that. Sabi ni Don't Be No Video. Ay nako, hindi nila alam. May vloggers so wala pa. Pilatis sila ng tao pa. I agree and that is correct. Sabi ni Noy, feelings nila, pwede ko pa attorney, ako wala na akong respeto sa mga PI na mga yan, mga pastor. And today rin is another important